Panginoon po na aming Diyos na Yahuwah, maraming salamat po Ama sa lahat ng iyong kabutihan. Maraming salamat. Iniingatan mo kami sa araw-araw ng aming buhay. Hanggang ngayon buhay kami at malakas. Higit po sa lahat, taglay namin ang aming banal na kahalalan, ang tumawag, sumamba sa iyong banal na pangalan. Amang banal, pakipatawad po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang. Ama, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Pakilinisin pong ganap ang aming mga puso't isipan upang maging karapat dapat kami sa iyong banal na harapan. Ama, mag-aaral po kami ng iyong mga katotohanan. Maaari po ba ipagkaloob sa amin ng mga katangiang aming kailangan upang buong linaw naming maunawaan ang mga aral na aming tatanggapin. Magsilbing gabay po namin sa patuloy naming mga paglilingkod sa iyo. Pakibasbasan po ang aming kapatid na mangunguna sa aming gagawing pagsamba. Ipagkaloob sa kanila ang katalinuhan at karunungan nagmumula sa iyo, upang nang sa ganon maituro nila sa amin ng buong linaw ang iyong mga katotohanan. Lahat kami makapagpatuloy sa kasakdalan ng aming mga paglilingkod. Amang banal, pakibasbasan din po ang mga handog na aming isinimpan, magamit po sa lahat ng kanyang kaukulan. Makapagdulot kami ng iba yung kapurihan sa iyong banal na pangalan. Ama, buong buo po ang aming pag-asa at pananampalataya na dinirinig mo ang aming mga panalangin. Pinatawad mo na rin po kami, Ama, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang lahat ng ito'y buong galang po naming hinihiling sa iyo, sa tanging pangalan ng Panginoong Yahushua na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, sila Adan at Eva ay pinagkalooban ng Diyos ng pagkakilala sa mabuti't masama nang sila po ay lumabag na sa kalooban ng Diyos. Kaya nalaman nila ang mabuti, nalaman nila ang masama. Sa ating panahon, lalo na at tayo ay nalalapit sa pagdating ng ating Panginoong Yahushua, ay dapat nating lalong usisain, alamin ang mga katotohanan na nakasulat sa Biblia. Sapagkat ang ipinagkaloob sa atin ng Ama na kakayahan o abilidad na malaman ang mabuti at ang masama, ang tamang aral at ang maling aral, yan po ay napakalaking biyaya. Hindi tayo nilikha ng Diyos na parang robot na kung ano lamang ang gustong ipagawa ng kumokontrol, yun po ang gagawin ng tao. Tayo ay may kalayaan. Kaya tayo ay binigyan ng Diyos ng sariling pag-iisip, ng abilidad para atin pong makilala ang tamang aral doon sa mga maling aral. Sa panahon natin ay mas maraming maling aral ang lumalaganap. Mas marami ang mga bulaang mga mangangaral ang lilitaw pagka malapit na tayo sa wakas. Kaya bilang mga kaanib o tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, mahalaga po na tayo'y maging mapagsuri. Kailangan na tayo
ay magiging katulad ng mga Beryano. Bukas ang kanilang mga pag-iisip, nakikinig, nagbabasa, at sa kanilang pagbabasa ay kanilang tinitiyak ng kanilang napapakinggan ay yung tamang aral sa kasila sumampalataya. Mahalaga ito sa atin, mga mahal na kapatid, sapagkat ang ating pong ikangay kaligtasan ay nakasalalay doon sa tamang aral. Hindi doon sa mga aral na inilihis sa katotohanan, sadya o hindi man sinadya. Pero ang ating po na paninindigan ay gagamitin natin ang ating isip na ipinagkaloob ng Diyos para ating pong tiyakin ng ating ginagawang paglilingkod sa Kanya ay naaayon sa Kanyang kalooban. Mayroon tayong nadidinig na mga kasabihan ng ibang mga tao. Ako ang wika ay naniniwala na ang Diyos ay napakabait. Siguro naman ay kanyang uunawain kung ako man ay nagkakamali sa aking pananampalataya. Kailangan nating matandaan din naman ang pahayag po sa talata ng Biblia na kapag ang tao ay mayroong hidwang pananampalataya, siya po ay kabilang sa mga tao na hindi magmamana noong kaharian na inilalaan ng Panginoon Diyos sa mga maliligtas. Kaya bilang mga kasama sa gawain ito, sa kilusang itinatag ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach, mahalaga po na tayo maging vigilante. Mahalaga na tayo maging watchful, maging aware sa ating po na pinakikinggan, ating pong tinitiyak ng ating pinakikinggan ay yung naaayon sa kalooban ng Diyos upang huwag masayang ang ating paglilingkod sa Kanya bukod sa tayo'y nakatutugon sa dahilan ng pagkakalalang sa atin ng Diyos na siya ating purihin, luwalhatiin, kailanmat ang ating pagsunod ay naaayon sa Kanyang kalooban, sa ating panig naman, magtatamo tayo noong pangako na kaligtasang inilalaan ng Panginoon Diyos sa mga tunay na tagasunod niya. Sa dinami-dami ngayon ng mga mangangaral, mahalaga po na tayo ay magkaroon ng isang atentibo na pag-iisip at ng ating pong matiyak ng ating tinatanggap na aral ay sa Diyos o hindi sa Diyos. Ngayon, paano ho natin makikilala ayon po sa Biblia? Partikular, ayon po sa Tanak. Pag sinabing Tanak, alam nyo na, katulad ng ating pinag-aralan sa nakaraang pag-aaral, yan ang Tanak ay tumutukoy sa Old Testament. O, alamin natin kung paano ipinakilala ng propeta na si Jeremias itong mga tao na kung tawagin po ay mga false teachers, mga bulaang mga mangangaral. Pakinggan natin ang pahayag dito po sa Jeremias. Ganito nakasulat. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta'y nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila o nagsalita man ako sa kanila. Sila'y nanghuhula sa iyo ng sinungaling na pangitain at ng panghuhula at ng bagay na wala at ng daya ng kanilang sariling puso. Ayon po sa aklat ng Nibem. Pag sinabing aklat ng Nibem, katulad ng ating pinag-aralan sa nakarang pagsambay, referido yan sa mga propeta, partikular si Jeremias. Ano ho ang pahayag niya? Aba, ang sabi ho diyan, ay may sinabi ang Panginoon Diyos, isinulat ng propeta Jeremias, na ang sabi ng Panginoon Diyos, kung magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, sabi ni Jeremias. Oh, kaya ang nagpapahayag dito ang Diyos, magitan ni Jeremias. Ano sinabi ng Diyos kay Jeremias? Ang mga propeta ang wika, hindi lang isa, mga, pag sinabing mga, marami. Panahon pa ng mga propeta, marami na ang mga propeta na ano? Mga propeta ay mga nanghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Kaya hindi ho dapat nating ipagtaka na napakarami sa panahon natin ngayon na mga mangangaral na ang kanilang ginagawang pangangaral ay may kalakip na kasinungalingan. Bakit? Sapagkat panahon pa ng Nibem o ng mga propeta,
ay meron ng mga propetang nanghuhula ng kasinungalingan. E bali ba, ang ginamit ay pangalan pa ng Diyos. Common sense na lang po. Kung may mga propeta ang manghuhula at sasabing, ako'y nanghula sa pangalan ni Satanas, ay kaagad-agad. Hindi aatras ang tao, di ba? Pero hindi. Ang ginagamit sa kanilang panghuhula, pero panghuhula ng kasinungalingan, pangalan ni Yahuwah. Ano sabi ng Diyos tungkol sa mga nanghuhula sa pangalan niya, pero mga propetang mga sinungaling? Ang sabi ng Diyos, hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila o nagsalita man ako sa kanila, sabi ng Diyos. Na makatulad dito yung mga propetang nagsariling kalooban. Ito yung mga propetang pwede nating tawaging mga, sabi nga, halal ang sarili, self-proclaimed prophets. Nang sabi ng Panginoon Diyos, hindi ko sila mga sinugo, hindi ko sila inutusan, pero nanghula pa rin sila. Pero ano sabi? Sila'y nanganghuhula sa iyo ng sinungaling na pangitain at ng panghuhula at ng bagay na wala. Aba, nagkukwento ng mga bagay na wala. Ibig sabihin, nagkukwento ng mga bagay na hindi existido. Pero ang sabi nga po, diyan ay sabi, at ng daya ng kanilang sariling puso. Kaya sa aklat man ng Tanak o Old Testament, ayon sa nibim, katulad ni propetang si Jeremias, na ginamit ng Diyos na kasangkapan para iparating ng Diyos sa kanya ang kanyang kalooban at maiparating sa mga tao. Maraming mga tao, mga bulaang mga propeta, manlilin lang para sa kanilang sariling pakinabang. Hindi ko katakataka yan, mga kapatid. Puntahan natin ang bagong tipan. Ano naman ang warning o babala? Ayon diyan sa aklat ng Apostol Pedro, ganito naman ang nakasulat. Pakinggan natin, mga kapatid. Ngunit, may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta. Kaya sa aklat ng Tanak, partikular sa nibim na sulat ng propeta Jeremias, pagdating sa New Testament, ay ganyan din ang banggit. Ang sabi ng Apostol Pedro, ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Kaya bulaang propeta din naman, pareho. Nagaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro. Siyempre, ano ang byproduct ng mga bulaang propeta? Bulaang guro. Na ano ang sabi? Na mga nagpapasok sa lihim ng makakapahamak na mga hidwang pananampalataya. Isipin ninyo ang sistema ng mga bulaang guro. Paano nila ipapasok ang hidwang pananampalataya? Magpapasok sila sa lihim. Pag sinabing lihim, hindi mapapansin ng mga kaanib. Hindi mapapansin at mahahalata ng mga nakikinig. Bakit? Mapamaraan eh. Bakit nga? Sapagkat bulaan. Ang bulaang guro, talagang kung gumawa ng sistema para makapandaya, palihim. Di ba? Sa isang magandang paraan na ginagawa nila. Ano ginagawa nila? Na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Isipin ninyo, itong mga bulang guro, ang isa sa kahayagan ng kanilang kabulaanan, itatatwa o itatakwil pati ang Panginoon na bumili sa kanila. Sino ang Panginoong tinutukoy diyan? Ang ating Panginoong Yahushua. Tumubos sa tao. Kasamang tinubos yung mga bulaang propeta na yan at mga bulaang guro. Pero itatatwa pati ang Panginoon. Paanong itatatwa? Ang iba magpapakilala, sila daw ang Mesyas. Ang iba magpapakilala, sila daw ang anak ng Diyos. Ang iba'y magpapakilala, sila daw ay tagapamahalang pangkalahatan. Itinatatwa ang Panginoon. Itinatakwil ang Panginoon. At silang pumapalit. Ganyan ang mga bulang guro. Na anong sabi ng Biblia? Sa ganyang uring mga mangangaral na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Mapapahamak yung mga yan pag hindi nagbago. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay. Katakataka ba na mas marami ang sumasama sa mga bulaang guro na nagtuturo ng hidwang pananampalataya? Aba hindi, sapagkat ipinagpauna na
ng Apostol Pedro, maraming magsisusunod sa kanilang mga gawang mahahalay. Dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan. Isipin ninyo, ang daan ng katotohanan ay pagsasalitaan ng masama. Ano yung katotohanan? Salita ng Diyos. Anong isa sa katotohanan? Ang ating Panginoong Yahushua po, ang siyang ating tagapamahalang pangkalahatan, sapagkat sa Kanya ipinagkaloob ang kapamahalaan sa langit at lupa. Kumot itinatwa ng mga tao, kung sino man yan, at inilagay ang sarili bilang tagapamahalang pangkalahatan daw, ano ang katumbas po niyan? Nagsasalita ng masama laban sa daan ng katotohanan. Ano pa? At sa kasakiman sa mga pakunwaring salita'y ipangangalakal kayo. Isipin ninyo yan. Kaya dito tayo makakapag-relate sa nangyayari ngayon, sapagkat noong pa man, libu-libong taon nang nakaraan, ipinagpauna na ng Apostol Pedro sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo. Mahal na mahal namin kayo, sabi ng ibang mga ngaral. Palagi kayo ang laman ng aming isip, araw at gabi. Ano yan? Pakunwaring salita. Pakunwari. Kunwari, nagmamalasakit. Kunwari, ay mahal niya ang kanyang mga pinangangasiwan. Pero ano ang sabi? Sa kasakiman, sa mga pakunwaring salita, ay ipangangalakal kayo. Ininegosyo nila ang kaanib nila. Kukwartahan na para ipangalakal. Kaya tingnan ninyo ang mga relihiyon ngayon. Tayo, wala silang maisisilip. Bakit? Kahit kailan, hindi ho tayo magpapatayo ng isang gusali. Kapag tayo bahay-bahay, katulad ng panahon ng unang iglesia, nang sila po ay usigin at nang wasakin na ng Romano ang templo, ang naging templo na, kayo, ang wika ng ating Panginoong Yahushua, bahay-bahay sila sumasamba. Pero ang mga bulang mga ngaral, ipangangalakal. Sino? Ang mga miyembro. Sa paanong paraan? Yung kanilang, ang sa ibang talata nga ng Biblia sa Korinto, kukwartahan kayo Di ba? Pero anong sabi ng Biblia? Sa ganyang uring mga mangangaral, na ngayon masayang masaya, akin ang kapirahan ninyo, inyo ang kaligtasan. Umasa kayo sa kaligtasan, pero bigyan nyo ko ng kapirahan ninyo nang ako'y magkapera. Nangangalakal. Na anong sabi ng Biblia? Nang hatol nga sa kanila, mula ng unay hindi nagluluwak, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Sana magbago. Sana magbago. Bakit? Sapagkat ang hangad ng Panginoon Diyos sa mga tao na kanyang nilalang ay magtamo ng kaligtasan. Ayaw niya ng tao ay mapariwara o ika nga'y mapahamak. Sipin niyo ang mga salitang nakasulat yan sa Biblia, mga kapatid. Di ba? Na sila ang wika ay magsasabi, yung binasa natin kanina sa Jeremias, magsasabi sila ng mga bagay na wala. Ano ibig sabihin? Hindi naman totoong nangyari. Fabricated stories ang ibig sabihin po nun. Di ba? Mga kwento na di umano ang leader nila ay nakabuhay ng patay. O di ba? Mayroon daw kwento na ang leader daw nila ay pinagpakitaan ng anghel. At ang sabi daw ng anghel, nakahamda na ba ang simbahan? Yun naman ang ikinalat sa mga miyembro. Naniwala naman ang mga miyembro. Ano yon? Pakunwaring salita. Ano yon? Sabi kanina sa aklat ng Nibem o Propeta Jeremias, mga bagay na wala, ibig sabihin, hindi nangyari. Hindi ho ba? Sinasabi pa na ang kanyang ina o ang mahal sa buhay, bago namatay, ay nakabalik daw sa talaan ng iglesia. Ano yan? Bagay na wala. Bakit? Tayong saksing buhay. Nakita natin ang pamilya, tinulungan ng mga kapatid dito. Buhay na buhay. Kahit na hindi na gaanong ika nga malakas sapagkat tumatanda. Pero buhay. Ano sabi ng iba?
Aba hindi, nagbalik loob bago namatay. Ano sabi ng iba? Nag-asawa uli, yun ang sabi pa nila eh. Ano yan? Mga bagay na wala. Ano ibig sabihin? Fabricated stories. Ano ang gagawin ng mga taong yan? Ikakalat nila yan. Ano layunin nila? Para sila po ay makapanghikayat na magbalik loob din kayo, kayong mga nangatiwalag. Una, wala tayong dahilan para magbalik loob. Bakit? Sapagkat tayo nagpatuloy na nanindigan sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Hindi tayo lumihis ng kanat kaliwa. Nagpatuloy tayo. Sila ang nag-iwan. Sino yung sila? Sila pong marami sa bilang. Sino ang kanilang sinunod? Ang kanilang leader. Kaya nauso nga noon, yung pong, one with ganito eh. Di ba? Usong-usong noon yan. Nung kasagsagan. Pero ngayon, inaalis-alis na nila yun. Wala na yatang ganun ngayon. Bakit? Dahil sa ating ginagawang pangangaral. Sasaway tayo natin ng salita ng Diyos, ang katiwalian at ang kasamaan para maituwid ang mga taong yon. Pag-ibig ang ating layunin sa mga tao. Hindi ho ba? Pag-ibig ng Diyos yan, ikakalat natin yan. Di ba, mga kapatid? Paano ho natin makikilalang mga tao na tinuruan ng mga maling aral? Di mali din yung ginagawa. Di ho ba? Sunod-sunuran kahit na hindi sinisiyasat. Ito naman ang sabi. Ano ang babala ng Diyos sa mga tao ng kanilang tinanggap ay maling doktrina, false doctrine, in the sense na ang kanilang pinakinggan ay yung tagapangaral na bulaan. Ito sabi ng Biblia. Next slide. Sa aklat ng Korinto, ito nakasulat. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Ang kausap ni Pablo rito, ang mga tagasunod ng Kristo. Kaya ang templo ng masirang ikalawang templo, sinasak ng mga Romano, ang templo o tinatahanan ng Diyos, kayo na. Sino yon? Mga tagasunod ng Kristo. Kaya sabi ni Pablo, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos? Bakit patanong ang kanyang pahayag? Sapagkat ang karaniwang alam ng tao noon na templo, yung building. Kaya ang sabi niya, hindi ba ganin yung nalalaman na kayo ang templo ng Diyos? At kung ang templo noong una, yung unang templong ipinagawa ni Haring Solomon at yung templong kanilang nire-establish o nire-build, mga kapatid ay tinatahanan ng Diyos. Ang sabi, kayo ang templo ng Diyos at ang Espiritu ay nananahan sa inyo, sa mga tao na tagasunod. Sa kanila, tumatahanan ang Diyos. Ano babala sa mga false, mga preachers na ito? Nagtuturo ng mga bagay na wala. Nagkukwento ng mga fabricated stories para lang makapangakit at makapanlinlang. Ang sabi, kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y gigiba ng Diyos. Isipin ninyo yan. Ginigiba nila ang templo ng Diyos, ginigiba ng mga bulaang mangangaral ang mga tao sa sentidong tinuruan ng maling doktrina. Ang sabi ng Panginoon Diyos naman, siya'y igigiba ng Diyos. Pag binasa nyo sa Ingles, ay sabi doon ay, I will destroy. Sabi, do you not know and understand that you, the church, or the followers of our Lord Yahushua, are the temple of God, and that the Spirit of God dwells permanently in you, collectively and individually? If anyone destroys the temple of God, corrupting it with false doctrine, God will destroy the destroyer. Wawasakin ng Diyos ang mga taong bulaang mangangaral. Gusto ba natin yon? Hindi. Anong ibig po natin? Yung ibig ng Diyos. Ano ibig ng Diyos? Hanggat maari lahat ay magtamo ng kaligtasan. Yan ang ibig ng Diyos. Isipin ninyo ito, mga kapatid. Ako bilang ministro dati dyan, ay palagi nating sinasabi, Aman Diyos, iugnay mo po kami sa iyong tagapamahala upang kami maugnay sa iyo. Ugnay, katumbas tagapamagitan. Sino ang tinutukoy natin, iugnay mo kami sa iyong pamamahala upang kami maugnay sa iyo? Ang nasa isip natin, yung leader natin.
Pag naugnay tayo sa Kanya, mauugnay tayo sa Diyos. Yun ang ating mga panalangin eh. Sino man ang tanungin na mga miyembro diyan, yan ang nasa isip natin. Sapagkat ako bilang isang ministro diyan dati, yan ang ating nasa isip. Iugnay mo po kami sa iyong pamamahala. Ang nasa isip natin yung leader na yon. Kung sino man yung TP na yon, upang maugnay kami sa iyo. Teka muna, mukha yatang naging tagapamagitan na siya. Na-promote siyang tagapamagitan o tagapag-ugnay natin sa Diyos. Sapagkat ang sabi, iugnay mo kami sa iyong pamamahala para maugnay kami sa iyo, Ama eh. Teka muna, sino ba tagapamagitan? Next slide. Ito ho, ito ang biblical. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yahushua, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat. Sino ang ating dapat na ugnayan? Ang tunay na tagapag-ugnay natin o tagapamagitan natin sa Diyos. Ilan po ang tagapamagitan natin sa Diyos? Isa lang, isa lang, isa lang. Sino? Ang ating Panginoong Yahushua. Bakit siya ang ating naging tagapag-ugnay sa Diyos? Sapagkat malapit siya sa Diyos. Pangalawa, malapit din siya sa mga taong makasalanan. Di ho ba? Uulitin ko lang. Bakit ang Kristo ang ating tagapag-ugnay o tagapamagitan sa Diyos? Sapagkat siya ang pinakamalapit sa Diyos. At siya din ang pinakamalapit sa mga taong nagkasala. Di ho ba? Kaya yung mga taong nagkasala, iuugnay niya, ipamamagitan niya sa Ama sapagkat siya nga po ay malapit sa Ama at malapit sa mga taong makasalanan. At ang sabi, paano niya ginawa yon? Abay, namuhunan siya. Anong naging puhunan niya? Ang kanyang sariling buhay. Yan o, sa versikulo 6, na anong ginawa ng Kristo? Ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Yung ating inugnayan nung tayo nasa iglesia ni Kristo pa. Taong nangangailangan din ng kaligtasan eh. Pero tayo inailihis. Kaya nailagay natin sila doon sa pedestal. Napakataas ng ating pagtingin sa kanila. Kaya ano man ang sabihin nila, susunod tayo. Bakit? Sapagkat nalaso ng ating isipan. Isipin mo, ugnay mo kami sa iyong pamamahala upang maugnay kami sa iyo. Oy, mali. Dapat ay sundin natin yung sinabi ng Apostol Pablo sa Pilipos. Magkaroon kayo ng pag-iisip na ito ay na kay Kristo Jesus din naman o Kristo Yahushua. Magkaroon kayo ng pag-iisip. Ibig sabihin, maugnay tayo sa pag-iisip ng Yahushua, Kristo. Hindi kung kani-kaninong pag-iisip na ng agaw ng titulo, ng may titulo. Bakit natin tinatalakay ito? Nakataya ang kaluluwa natin eh. Pagka pinuna mo ito at sinabi mo ito sa ating mga kasama dati, magagalit. Bakit? Sapagkat nalaso na nga eh. Yun na po ang ikangay matibay na nakatatak sa isipan nila, kaya binabakbak ng salita ng Diyos yan. Bumayag silang mabakbak, mapalitan ng tama. Maugnay kami sa aming Panginoong Yahushua upang kami maugnay sa iyo sapagkat yun ang tama, sapagkat ang ating tagapag-ugnay o tagapamagitan sa Diyos ay ang Kristo Yahushua lamang. Ngayon, magpatuloy tayo sa ating pag-aalaala sapagkat sa taong ito, ang very small remnant ay 7 years na po tayo. Kaya sabi nga ito ay isa sa mahalagang panahon para sa atin eh. Kaya yung number 7 na yan eh, biblical din yan eh. 7 ball, 7 tatak, 7 kapistahan, di ba? 7 ihip ng pakakak, 7 taon na tayo. Kaya ating inaalaala yung ating pong ay pasimula, di ba? 7 taon na tayo, mga kapatid, na tayo ay dinagdagan ng Ama ng mga katotohanan, mga aral na dapat nating maintindihan. Kaya nga po ang paksa ng ating leksyon eh, di ba? Ang diwa o kahalagahan ng tunay na pag-unawa sa Biblia. 7 year of God's very small remnant.
ika-7 taon ng napakakaunting labi. Dito, nadadagdagan ng kaalaman natin. Bagay na ating ipinagpapasalamat. At saka yung mga maling aral noon ay naitutuwid ng Panginoon Diyos. Tingnan pa natin ang isang aral. Balikan natin. Ito nakasulat po sa Mateo 18:18. Ayan o. Yan. Alam nyo, before we read that, bago natin basahin yan, alam nyo mga kapatid, yang binagamit yan sa Iglesia ni Cristo noon para sabihin na kailangan ikaw ay magparehistro. Kaya yung 18:18 sa kanila ng Mateo ay para sa kanila, registration daw para ma-register ang pangalan mo sa aklat ng buhay sa langit. Paano marirehistro? E di magpasakop ka doon sa leader nila. At yung leader nila ang magrirehistro ng pangalan mo sa dito sa lupa, sa kanilang registration, para ma-register ang pangalan mo doon sa aklat ng buhay sa langit. Isipin ninyong kapangyarihan yon, mga kapatid. Kaya takot na takot tayo. Di ho ba? Bakit? Sapagkat ayaw nating ang ating pangalan ay hindi nakarehistro sa aklat ng buhay sa langit at tayo pinaniwala na para marehistro ang pangalan natin sa aklat ng buhay sa langit, magparehistro ka rito sa kanilang simbahan o sa kanilang iglesia. Pag wala ka dyan sa kanilang talaan, hindi matatala ang pangalan mo doon sa langit. Kaya pasakop ka doon. Ang magtatali o magtatala, yung tagapamahala nila, OTP, o very, very important person. O di ba mga kapatid? So yun ang natanim sa isip natin. Kaya teka muna, kaya maging ako noon, teka muna, maalis ang pangalan ko sa talaan pag ako'y natiwalag. Hindi na ako maliligtas. Yun ang mga paniniwala ng marami sa atin. Kaming mga ministro, yun din ang paniniwala namin. Pero mga mahal na kapatid, liwanagin natin to refresh our memory tungkol po dyan. Yan bang Mateo 18:18, registration ba yan mga kapatid? Basahin natin. Ito, at kung magkasala laban sa iyo, ang kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikay makinggan niya, ay nawagi ka sa iyong kapatid. Dapat kung hindi kanya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ng iglesia, ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Katotohanan, eto na, 18:18 na. Katotohanan sinasabi ko sa inyo ng lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Yan pong 18, yon ang ginagamit nila para sabihin, alam nyo, kung hindi kayo nakatatali, ang problema kasi, yung talian sa lupa, ginawa nilang talaan sa lupa. Ay tatalian din sa langit, tatala din sa langit. At lahat ng inyong kalagan sa lupa, pag inalis daw sa talaan, ay kakalagan din daw sa langit. Yan ang kanilang sistema. Pero teka muna, ano po ang usapan diyan? Talaan? Aba hindi. Ang usapan po diyan itungkol sa problema ng mga magkakapatid sa iglesia. Mabuti, allow me to read this in English. Sa Amplified, ganito nakasulat. If your brother sins, go and show him his fault in private. Yan ang unang step pagka meron pong problema sa loob ng samahan o kilusan. Pagka alam mo ng kapatid mo'y nagkasala sa iyo, puntahan mo privately, mag-usap kayo. If he listens and pray and pays attention to you, kapag nakinig siya sa iyo, you have won back your brother. Di ayos ng problema. Kung ayaw makinig, siya nang ang nagkamali, pinuntahan na ng kanyang pinagkasalahan, ayaw pa rin makinig. Ang next step, sa verse 16, but if he does not listen, take along with you one or two others. Magsama ka pa ng isa o dalawa so that every word may be confirmed by the testimony of 2 or 3 witnesses.
para mapatunayan ng 2 o 3 saksi ang mapag-uusapan doon. Ngayon, kung ayaw pa rin makinig, if he pays no attention to them, refusing to listen and obey, tell it to the church. Sabihin mo na sa iglesia, pag ayaw makinig pa rin, siya na nga ang nagkamali, siya na ang pinuntahan, ayaw makipag-ayos, nagsama na ng 1 o 2, ayaw pa rin makipag-ayos. O di ho ba? O 3, nagsama na ng 3 saksi o 2, ayaw pa rin makinig. Sabihin na sa iglesia. Sino sa iglesia? Yung mga nangunguna, leader, hindi tagapamahalang pangkalahatan, no? Leader. Sapagkat ang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesyang tunay ang Kristo eh. Di ba? Ito pa. Ngayon kung tell it to the church, and if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile, unbeliever, and a tax collector. Kaya may aalisin siya. Aalisin siya sa grupo. Katulad na nakasulat sa Korinto, may nakaapid sa kanyang asawa ng kanyang ama, inalis sa grupo. Di ba? Hindi binasa, hindi sinerkular. Inalis na lang sa grupo. Para ano? Para ipakita sa kanya mali ang ginawa niya. Di ba, mga kapatid? Ngayon, ito. Pagdating sa 1818, sa Amplified, kasi itong ginagamit nila, ay gumagamit silang malimit, itong mga bulang mangangaral, ng mga talata na papabor sa kanila. Pero ang katotohanan po ay ito. Kahit diyan sa ginamit nilang talata, tatanungin ko kayo, sino ang susunod sa dalawa? Ang susunod ba ang Diyos sa mga taong nasa lupa o ang taong nasa lupa ang susunod sa Diyos? Kasi diyan ang sabi, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ng lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Kaya pag hindi tinalian sa lupa, hindi pala tatalian sa langit ng Diyos. Sino ba yan sa langit ang tinutukoy, di ba, Diyos? Kaya lumalabas diyan sa kanilang talatang ginagamit, sumusunod sa kanila ang Diyos. Alam nyo, tinanong ko yung manggagawa. Hindi ko na sasabihin ang pangalan. Mula nang tanungin ko siya tungkol doon, hindi na siya pumupunta rito sa bahay. Opo, mga kapatid. Ang sabi ko sa kanya, Brad, yan sa talatang yan, ang sabi, sinong tinutukoy yan? Yung pangangasiwa po, sa 1818, yun ang nagtatali. Ngayon, ito yan. Kako, pag hindi ba nila tinalian dito sa lupa, hindi tatalian ng Diyos sa langit? Aba, hindi ho. Ay, di lumalabas, ang Diyos ang sumusunod sa kanya. Ang sagot niya, hindi oo hindi opo O kaya ay hindi. Ang sagot niya nang tanungin ko siya, di ang Diyos palang sumusunod sa pasya ng tagalupa. Ang sagot niya, God respects, sabi niya, God respects the decision of the administration. What? Opo, sabi niya, God respects the decision of the administration here on earth. That is why, ano man ang itala ng administration sa lupa, gagawin tatala din ng Diyos. Sabi ko, what about kung mali na ang ginagawa ng inyong administration? Kung ang itatala niya ay hindi dapat itala, hindi itatala, pero kanilang itinala, itatala din ba ng Diyos sa langit yon? Alam nyo, hindi siya nakasagot doon. Ibig bang sabihin, kinukundo ng Diyos ang maling desisyon at ang labag sa kalooban ng Diyos na desisyon ng tagapamahala niya sa lupa? Kailanman ang tunay na tagapamahala ng Diyos ay hindi po magdidesisyon ng kontra sa kalooban ng Diyos. Di ho ba? Kaya maging sa panalangin ng Kristo, matupad nawa ang iyong dumating nawa ang iyong kaharian, matupad ang iyong kalooban kung ano sa langit, ganon din sa lupa. Kung ano sa lupa, ganon din sa langit. Di ba? Pag balik-tarin mo man yan, iisa lang. Use our common sense. Ang ating susundin ay ang Diyos. Hindi ang Diyos ang susunod sa atin. Pero tingnan nyo sa Amplified, sa 1818. Ang sabi rito, I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind, ano yung bind o tali? Mayroon pong kahulugan dito. Ito, forbid, declare to be improper and unlawful on earth, shall have already been bound in heaven. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth, shall have already been loosed in heaven. Kaya dito, pagka sinabing bind o pagtatali,
Yon ang ipinagbabawal. Yun ang idinideklara na hindi tama o labag sa batas. Yun ang pagtatali. O, paano naman ang pagkakalag? Yun naman ang pinapayagan. O, permit, declare lawful on earth. Sa makatwid, ito ay walang kinalaman sa registration, kundi ito'y may kinalaman sa solusyon, hindi registration, solusyon ng problema ng magkakapatid para maging tama at lawful ang pagpapasya, kailangan po ay mabatay sa kung ano ang kalooban ng Ama sa langit. Kaya ang sabi, whatever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth shall have already been bound in heaven. Kaya ano man ang ipapasya rito, yun ay naipasya na ng Diyos sa langit. Nakita ninyo, mga kapatid? Kaya sa pag-ayos ng problema ng magkakapatid, kung ano yung ipinasya na ng Diyos sa langit, yun ang ipapasya ng mga tao ritong nangunguna sa iglesia sa magkakapatid na may problema. Pero tayo, matagal tayong naloko, ano ho? Mga kapatid, kaya ko nasabing matagal tayong naloko sapagkat pagka wala ka raw sa talaan ng iglesia, buradong pangalan mo dun sa aklat ng buhay sa langit, kawawa naman tayo noon. Gaano ako katagal na naisahan at nalinlang sa ganung aral? Ba matagal na panahon? 1973 ako nag-iglesia. 2017 yata ako natiwalag. Ang tagal na panahon noon. Matagal ako nagtiteksto tungkol po dyan. Kailangang nakatala kayo sa iglesia. Pag naalis kayo sa tala ng iglesia, alis din ang pangalan nyo sa aklat ng buhay sa langit. Ang tindi nun, di ba? Kaya ito namang leader na nagtatala daw, ang laki ng pagtingin sa sarili. Ha? Di ba? Bakit? Aba, mayroon siyang kapangyarihan, kaiba-iba, ibang-iba, uniko. Siya nakakapagtala, nakakapag-alis ng pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Ano naman ang Diyos? Nakatingin lang ang Diyos? Aba, mga kapatid, sino ho ang tunay na nagrirehistro ng pangalan natin para tayo po ay matalang pangalan sa aklat ng buhay sa langit? At pagka narehistro tayo, ang turing sa atin, ang tayo'y mamamayan ng ating citizenship po ay sa langit na. Ito, next slide. Sister, ganito nakasulat. Basahin natin ito. Ayan, mga kapatid. Ililista. Anong katumbas ng ililista? Irerehistro. Ililista ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at isasama rin niya ang maraming taong ibibilang niyang mga tubong Jerusalem. Niyang mga tubong Jerusalem. Tuloy natin, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus Kristo. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at unang lupa ay naparamat, ang dagat ay wala na, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem. Yan ang binabanggit sa Salmo. Ililista o irirehistro ng Panginoon ang kanyang mga mamamayan at isasama rin niya ang maraming taong ibibilang niyang mga tubong Jerusalem. Yan ang New Jerusalem. Sapagkat pagka ikay inilista ng Diyos, na irehistro ang pangalan natin sa aklat ng buhay, ang ating pagkamamamayan, sabi ni Pablo, ay sa langit na. At tayo po ay ibibilang niyang mga tubong Jerusalem. Alin niyang tubong Jerusalem na yan? Ibibilang tayo doon sa bagong Jerusalem na may dalisay na ginto. Kaya ang nagre-rehistro ang Diyos. Ba't mo pinakialaman yan? Kaya yung pag-agaw sa titulo ng Kristo bilang tagapamahalang pangkalahatan ay hindi pa sila nasiyahan doon. Inagaw din yung karapatan at yung authority ng Diyos na magrehistro ng mga tao sa aklat ng buhay sa langit para sila'y mapabilang sa mamamayan ng Diyos at makabilang doon sa Jerusalem o sa bayang banal. Isipin ninyo, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos. Pagkaraan ng 7 taon, lumago, pinalago ng Diyos ang ating kaalaman
Ang mga maling aral ay pinakita sa atin ng Diyos. Itinuwid tayo ng Diyos. Ito rin ang ating isinishare sa ating mga mahal sa buhay. Ito rin sanang kanilang madinig upang sila man po'y mamulat sa katotohanan at mayakap nila ang aral na tama't wagas. Talikuran ng mga bulaang mangangaral na ang mga miyembro ay kanilang ipinangangalakal at pinapaniwala sa mga bagay na wala o sa mga bagay na hindi nangyari. Kaya mga kapatid, natuto tayo? Opo. Kaya tayo nagpapasalamat sa loob ng 7 taon. Tayo po, inuulit-ulit natin yan, tayo po ay kinaawaan ng Panginoon Diyos. Mga kapatid, ang sabi ng iglesia, kanilang sinasabi na sila'y maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Tandaan natin yan, mga kapatid. Pag tinanong natin, nang tanungin ako bilang ministro, kailan po kayo maliligtas, mga iglesia ni Cristo? Sa araw ng paghuhukom, ligtas na ligtas kami. Bueno, mga kapatid, ayon po sa talata ng Biblia, ano po ang atin po na malalabag? Kung ang ating paniniwala, ang kaligtasan natin ay sa paghuhukom, malalabag natin ang sistema o kronolohiya ng pagliligtas na gagawin ng Diyos. Sapagkat, merong pahayag ang Diyos na ganito. Pakinggan natin sa Revelation o sa Apokalipsis 25:6. Ganito nakasulat. Next slide. Kapatid, ito ang mga iba sa mga patay. Tandaan ninyo, ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Aba, teka muna. Intindihin natin ito, sariwain natin ito. Meron palang ibang mga patay. Hindi na nga buhay hanggang naganap ang 1,000 taon. Sino sila? Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. Sa makatwid, meron palang unang pagkabuhay na mag-uli, mga kapatid. Pero yung iba sa mga patay, ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Sino yung ibang nangabuhay na yon pagkaraan ng 1,000 taon? E di yung hindi nakasama sa unang pagkabuhay na maguli. E gaano kahalaga na ang tao ay makabilang sa unang pagkabuhay na maguli? Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Yun ang mapalad. Sino? Yung makasama sa unang pagkabuhay na maguli. Eh bakit? Sapagkat sila po ay makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli, kaya sila'y mapalad at banal. Eh bakit nga mapalad? Sa mga ito'y walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Naku po, mga kapatid. Ano ang pahayag sa binasa natin? Ito po ay pahayag na ang ating paniniwala noon na tayo ligtas sa araw ng paghuhukom ay mukha yatang labag sa kalooban ng Diyos yun. Paano naging labag? Mukha tayo'y pinaasa sa hindi naman dapat asahan. Eh bakit? Kasi pagdating ng paghuhukom, ayon sa pagtuturo nila, sunog na ang langit at lupa. Susunugin yan ang sabi nila Yan ang doktrina, may pandoktrina ako. Pagdating ang ika ng paghukom, sunog ang langit at lupa. Paano itong talatang ito? May unang bubuhayin mag-uli. At meron namang ibang mga patay na bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. O, di ba? Kung pagdating ng paghuhukom na yun ang inaasahan nilang kaligtasan nila, sunog na langit at lupa, paano itong ibang mga taong mabubuhayin pa pagkaraan ng 1,000 taon? O, di ba? Paano itong mga taong kasama doon sa mga unang binuhay, kaya mapalad at banal sapagkat walang kapangyarihan sa kanilang ikalawang kamatayan. Ano yung ikalawang kamatayan? Yun ang dagat-dagatang apoy. Pagdating ng araw ng paghukom, dagat-dagatang apoy na kaagad. Paano?
Paano mangyayari po itong talatang ito? Pahapyaw ang itinuro sa atin. At hindi nila tinatalakay ay kapatid na ministro, ano ho mangyayari sa pagitan ng 1,000 taon? First resurrection, after 1,000 years, second resurrection. Yung 1,000 taon na yun, ano mangyayari? Sabi ng matandang ministro sa amin, malalaman nyo lang yan pagdating na ng panahon. Isipin ninyo yan. At ang sabi, sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Maghahari ang Kristo, ang maliligtas, kasama niyang maghahari. Saan sila maghahari? Yan ang tanong natin. Sabi nila sa langit, hindi pwede ron. May hari doon, si Yahuwah. Nandito ang mga hari sa lupa. Yan ang paghaharian ng Kristo. Sapagkat ang Kristo ay magiging hari ng mga hari. Dito sa lupa yon. Ang Kristo magiging Panginoon ng mga Panginoon dito sa lupa sapagkat naritong mga maraming mga hari, naritong mga maraming mga nagpapapanginoon. Paghaharian niya ng Kristo. Magiging Panginoon siya ng mga Panginoon. Kasama ng mga maliligtas. Sino yon? Yung nakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Sino yung mga kasama sa unang pagkabuhay na maguli? Unahan ko na kayo. Sila po ang nakasama sa pag-agaw o rapture. Hindi ho ba? Bakit? Katulad ngayon, nag-rapture, na damit na lang natin ang natira. Lahat ng mga maliligtas ay kasama na sasalubong sa Kristo sa alapap. Kasama ng unang binuhay. Mula nung unang panahon ng unang iglesia hanggang sa huling panahon ito na maliligtas na namatay na sumusunod. Unang bubuhayin yon at saka yung mga buhay na daratang sumusunod kay Yahushua ay sama-sama sila, titipunin sila, sasalubong sa Panginoon sa alapaap. Yun ang unang pagkabuhay na maguli, mga kapatid. Kaya kung ang kanilang inaasahan, ang iglesyang pinanggalingan ko, ay sa araw ng paghukom, ibig lang sabihin, hindi sila kasama sa unang pagkabuhay na maguli. Alam ba natin dati yan? Hindi. Pipilit pa rin nila. Hindi, maghahari ang Kristo ang wika sa lupa, kasama ng mga maliligtas. Basahin nga natin to. Next slide. Ano sabi ng Biblia? 5:9. Saan sila maghahari? At sila'y nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikay pinatay at sa pamamagitan ng iyong dugo ay binili mo para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayat, bansa. Sino tinutukoy dito na pinatay? Ang Kristo. Pagdating niya, saan sila maghahari? Saan niya itatatag ang millennial kingdom, yung 1,000 taon, nakasama niyang maghahari ang mga maliligtas. Kaya ang mga maliligtas, nakasama sa unang pagkabuhay, na yun ang mga raptured, ay banal at sa kamapalad. Saan sila maghahari? Sa langit? Baka naman sa alapaap. Ito sabi, at sila iyong ginawang isang kaharian at mga pare para sa aming Diyos. At sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Saan sila maghahari? Sa ibabaw ng lupa. Kaya yan, at sila iyong ginawang isang kaharian. Kingdom. 1,000 years. Millennial kingdom. Yung mga kasama ng Kristo maghahari, na yun ay mapalad at ikay banal sapagkat nakasama sa rapture doon ang Binoy na maguli. Sila'y mga paring para sa aming Diyos. Sila'y maghahari sa ibabaw ng lupa. Hindi sa langit. Anong paniniwalaan ninyo mga kapatid? Yung nakasulat o yung haka-haka at guni-guni? Ay, nakasulat ang pagbatayan natin. Di ho ba mga kapatid? Ano ang nakalaan doon sa mga hindi makakasama sa unang pagkabuhay na maguli? Eto, next slide. Ganito nakasulat mga kapatid. Ayan. Maliliit na letra ito. Kaya ating babasahin dahan-dahan. Ang mga iba sa mga patay ay hindi na nga buhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Yan na nga po ang tinutukoy natin.
Yan ang ikalawang pagkabuhay na maguli. Yung after 1,000 years. Yung hindi nakasama sa unang binuhay. At kung maganap ng 1,000 taon, ano mangyayari? Si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Bakit kakalagan? Mga kapatid, dapat maunawaan natin ito. Ganito po yan, Muli nating sa rewind. 7 years na po tayo. 7th year na po natin. Napag-iral bilang very small remnant ayon sa hula. Ano po? Kaya ating re-repasun. Let us refresh our mind about this. Di ba? Gaya nito, halimbawa, rapture na. Lahat ng mga unang binuhay, panahon ng mga apostol, mga sumusunod, unang buhay, kasama ng darat ng buhay, sasalubong sa Panginoon. Maghahari kasama ng Panginoon doon, kasama, ikakasal sila doon kasama sa langit. Pagkatapos magkakaroon dito ng 7-year tribulation. Di ba? Magkakaroon dito sa lupa ng 7 years na tribulation, matinding kapigatian. At sa dulo ng matinding kapigatian na yan, ay bababa ang Kristo. Kasama ng mga banal. Salak sa mga banal na mamaya, babasahin din natin yan. Pero ngayon pa lang dapat atin nang matanaw at atin nang ma-refresh sa ating pag-iisip. Pagbaba nila, doon sa kung saan siya umakyat sa bundok ng Olibo, ay titipunin ng lahat ng buhay. Bubukod-bukod katulad ng pastot mga tupa. Sabihin sa kanan, kayo manahin ninyo, pero hindi pa agad magmamana. Bakit? Maghahari pa silang kasama ng Kristo dito sa lupa. At yung mga nasa uring kambing sa kaliwa, pasa apoy, wala pang apoy. Wala pang apoy. Pero nakareserba na sila sa apoy. Kumbaga sa nagkasalang tao, meron ng verdict na sa iyo. Mamamatay ka. After 50 years. 50 years. Pero hindi ka pa agad papatayin nang sabing mamamatay ka after 50 years. After 50 years ka pa papatayin. Katulad po ng Kristo, pagdating niya, ay ibubukod niya mga taong buhay, kanat kaliwa, nakareserba na yon. Tapos lulusob sila doon sa Armageddon, sa labanan doon. Sapagkat ang Israel ay talagang nilulusob ng mga bansa. Di ba? Pagkatapos magtatagumpay, siyempre, hihipan sila ng Panginoong Yahusha. Noong salita ng Diyos, mamamatay yung mga kalaban na lahat, mga general, kaya pakakainin ng mga hayop at ng mga ibon ang kanilang mga bangkay. Nakasulat sa aklat ng Apokalipsis yan. Tapos bababa yung isang anghel. Ibibilanggo sa kaila-ilalimang bahagi ng lupa itong si Satanas. Ito na nga po ang ating binabasa. Ayan na Pagkaraan, gaano katagal siya doon nakabilanggo, si Satanas? 1,000 taon din. At kasabay ng kanyang pagkabilanggo ng 1,000 taon, ay kasabay ding itatatag ang kaharian dito sa lupa, yung millennial kingdom. Ang tanong natin, after 1,000 years, ano magaganap? Ito na. Ang iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. At kung maganap ng 1,000 taon, ito na. Si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Ay, ganun pala yun. After 1,000 years ng millennial kingdom na reign ng Kristo, ay simultaneously tapos na rin ang pagkabilanggo kay Satanas sapagkat good for 1,000 years lang, pakakawalan siya. Anong gagawin niya ngayon? Lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka ng bilang nila gaya ng buhangin sa dagat. Nangagsipanik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at bumabang apoy mula sa langit at sila'y nasupok at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi. At ang nakalukluk doon sa kanyang nasa kanyang harapan, ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. At nakita ko ang mga patay. Ayan na, malalaki at maliit na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siya aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan ng Hades at ng Hades ang mga patay na nasa kanila at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So kung ating ipipicture sa mind natin, after 1,000 years, makakawalan si Satanas, dadayain niya mga tao,
Titipunin niya para kubkubin ang kampamento ng mga banal. Saka bababa ang apoy mula sa langit. Masusupok sila, mamamatay sila. Pagkatapos, ano mangyayari? Lahat ay bubuhayin. Ang namatay sa dagat, ibibigay ng dagat. Ang nangamatay sa alapap, ayon sa Obadias, ibababa. May mga astronauts na namatay doon, cosmonauts, ibababa. Ang namatay sa Hades o libingan o sementeryo, ay lalabas. Maliliit, malalaki. Di ba? Lahat ng uri ng tao. Haharap sila. Saan? Doon sa white great throne. Isang malaking luklukang maputi. Anong gagawin? Bubuksan ngayon ang mga aklat. Anong isang aklat? Aklat ng buhay at yung aklat ng mga gawa. Anong gagawin sa kanila? Hahatulan sila. Saan ibabatay? Hindi na ayon sa dugo ng Kristo. Tapos na. Ang dugo ng Kristo, tapos na. Sino ang nakinabang doon sa dugo ng Kristo? Yung nakasama sa unang pagkabuhay na maguli o sa rapture. Yun ang mga tinubos. Etong mga ito, after 1,000 years, sila po ang hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. At ang sabi sa Biblia, sa Juan, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay at ang mga nagsigawa ng masama ay pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yan ang mangyayari. Logical ba? Biblical ba? Isipin natin mabuti, mga kapatid. Verso sa ating tinanggap na aral noon, pagdating ng paghukom, sunog lahat. Wala na, tapos na. Mga kapatid, maliwanag tong ating tinanggap na aral. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Ipinaunawa niya ito sa atin. Kaya tayo ay nagagalak na lubos, mga kapatid. Sapagkat tayo pinaunawaan ng Panginoon Diyos. Ng mga aral na ito ang dapat nating tandaan, sumariwa sa ating isipan. At ito ang ating dapat na panaligan, mga mahal na kapatid. Kaya ang ating paninindigan noon na tayo ay maliligtas sa araw ng paghukom, yon ang pruweba na hindi tayo makakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli. Pero ang ibig bang sabihin, wala na silang kaligtasan kung sila hindi makakasama sa unang pagkabuhay na maguli. Hindi natin papilyan, mga kapatid. Anong katunayang hindi sila makakasama sa mga maliligtas na tinubos ng dugo ng Kristo kung sila naghihintay sa araw ng paghukom? Ito kasi mangyayari pa. Next slide. Let us go to Judas 1:14. Next slide. I already paraphrased that. Next slide. Ganito nakasulat. Ayan. At ang mga ito naman, ang hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito, dumating ang Panginoon na kasama ng kanyang mga laksa-laksang banal. Yan na nga ang sinasabi nating pagbaba ng Kristo galing sa langit. Kasamang raptured Christians, laksa-laksang mga banal. Sino yan? Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Yahushua. Yan ang nakabilang sa dalagang malinis. Yung umakyat na sumalubong sa Kristo sa alapap. After a couple of times or years after that, sabi nga, 7 years after, bababa sila kasama yung mga banal. Naghihintay yung mga INC sapagkat yun ang paghukom. Hindi sila kasama sa unang pagkabuhay. Di ba? Naunawa nyo ba yung mga hindi sila kasama. Sapagkat kung nakasama ka sa unang binuhay na maguli, hindi ka maghihintay sa pagbaba ng Kristo. Kasama kang bababa. Sapagkat ikay kasama sa mga pinapaging banal, kasama ka sa mga laksa-laksang banal na bababa. Kaya mga kapatid, tayo'y nagpapasalamat. Sa 7 taon natin, bilang kabilang sa napakakaunting labi, tayo po ay naliwanagan. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Natitiyak natin ang chronology na itinuro sa atin ng Ama sa patnubay ng Espiritu Santo ay naging maliwanag sa atin ito
Kaya ito rin ang ating isinishare sa mga tao. Kaya ano po ang panalangin ng Apostol Pablo? Na ito rin ang dapat nating maging panalangin, mga kapatid. Next slide. Ito ho, ang sabi ni Pablo. Dahil dito ako rin naman, pagkarinig ng pananampalataya sa Panginoong Yahushua na nasa inyo at ng pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil sa mga taong sumampalataya sa Panginoon. Ang sabi niya, na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin, sabi ni Pablo. Lagi niyang binabanggit ang iglesia. Ang mga pinagpagalan niya naging bunga ng kanyang pagpapagal. Na dati ay naniniwala sa Sabat, na dati naniniwala sa kapistahan, nang sabi ni Pablo, sa mga kasing edad ko, siguro wala nang mas nakakaunawa pagdating sa kautusan ng mga tao noong panahon ni Moises. Kautusan ni Moises, sapagkat siya isang Hudyo, alam niya. Pero mula ang wika ng makilala ko ang Kristo, ang sinunod ko'y kautusan ng Kristo. Sipin ninyo, kaya ang kanyang sabi diyan ganun na lang ang kanyang pagpapasalamat. Hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo, sapagkat yung inyong tinutukoy niya, yun din ang nagkaroon ng pagkaunawa, nakaparis niya. Binabanggit niya sila sa panalangin. Anong sabi niya? Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Yahushua Kristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan, at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Yon ang Kanyang ipinagpapasalamat. Nakilala natin ng Diyos na si Yahuwah. Ang pangalan niya Yahuwah. Nakilala natin ang pangalan ng tagapagligtas, Yahushua. Hindi ba yan ang Espiritu ng karunungan? Hindi natin ipinagyayabang yan. Iyan ay ating ipinagpapasalamat sa Ama, mga mahal na kapatid. Na ito naman ang gustong-gusto nating maunawaan sana ng ating pang mga mahal sa buhay na nandyan, nakakulong sa institusyon. Mga mababait na mga tao sila. Mababait yung mga kapatid natin doon. Pero sila'y nakakulong. Sana mabuksan ang isipan nila. Ano pa sabi ni Pablo? Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal, at kung anong dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. Yan ang ating ipinagpapasalamat sa Ama. Salamat sa Ama sa dinami-dami ng mga tao na nagising ng magkaroon ng isang malakas at malaking pangyayari sa iglesia. Marami ang nagising, pero marami ang pumikit uli. Kukunti ang nagpatuloy na siyang nanindigan sa panig ng Ama, kaya natupad ang hula sa Biblia. Iniwan nila ang anak na babae ng Sion at kanilang hinandugan ng awit ang kanilang leader, hindi na ang Diyos ng Israel. Nagdamdaman Diyos doon. Pero salamat, nagtira siya ng napakakaunting labi. Yun ang duminig sa tinig na hindi nila dininig. Daing na mga byuda, daing ng mga ulila. Napakakaunting labi. 7 taon na tayo, pinayagan ng Diyos na tayo magsama-sama sa ganitong pagsamba. 7 taon na tayo na pinatnubayan ng Ama sa awa at tulong niya, nakalampas tayo sa mga iba't ibang karamdaman. Nakakasapit tayo hanggang ngayon sa pagsamba. Mabait si Yahuwah. Mabait ang ating Ama. Siyang ating tinatawagan. Siyang ating hinihinga ng awa pag tayo nagigipit. Pagka tayo ay nangangailangan. Pag nararamdaman natin ang sakit at karamdaman sa ating katawan, sa Kanya tayo dumudulog at nagmamakaawa. Huwag tayo magsawa. Hanggat may lakas at may buhay tayo, pupurihin natin ang Ama. Luluwalhatiin natin ang Ama. Tumayo kayo at tayo magpapasalamat. Salamat po, Ama Yahuwah.
Pinaunawaan mo kami kung gaano kahalaga ang maunawaan namin ang mga salita mo sa Biblia. Salamat, napakarami naming natutunan. Hindi sapagkat kami magaling, walang magaling. Kinaawaan mo lang kami. Ang totoo, mangmang kami. Hindi kami marunong. Kaya lang kami natututo. Sapagkat sumunod kami sa utos mo, nagbasa kami. Bago namin ginawa yun, nanalangin muna kami. At ang patnubay ng Espiritu Santo ay daman-dama namin na itong itinuturo sa amin. Ito naman ang aming ipinapahayag, Ama. Salamat. Naaalaala namin. 7 taon ang napakakaunting labi na walang sawa mong pinatnubayan. Sana, O Diyos ng awa, isama mo na makaunawa din ang aming mga mahal sa buhay, kaibigan at kakilala. Maawa ka po sa aming mga mahal sa buhay. Dumating sana ang panahon na sila ay mabuksan ang pag-iisip. Makita nila ang tama mong aral sapagkat ang pagkakataon ay binibigay mo pa, may lakas at buhay pa sila gaya namin. Ama, hindi kami magsasawa. Hindi ka namin po iiwanan sapagkat napakarami na nag-iwan sa'yo. Imbis na ikaw ang awit at papurihan, ibinaling nila sa iba ang kapurihan. Kaya nagdabdab ka, pero nagtira ka ng napakakaunting labi. Salamat, purihin ka. Talaga namang natupad ang mga salita mo na ang huling grupo ay hindi ganap na matatalikod sapagkat meron kang remnant, meron kang ititira na ito ang mga taong konti man sa bilang. Ito ang patuloy na maninindigan sa panig po. Ama, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, at naway lalo mo kaming patibayin sa aming pag-asa. Gaano man kabigat ang aming sasalungain, gaano man kabigat ang pagsubok pa, Ama, hawakan mo lamang po kaming mahigpit. Tulungan mo kami araw-araw po, Ama, upang kami makatagal at kung maaari hanggang sa pagsalubong na namin sa Panginoong Yahushua sa alapaap na yun ang unang pagkabuhay na mag-uli ng mga tunay na sa iyo at hindi na makatitikim ng unang kamatayan ang mga tunay na sa iyong sumusunod sa utos na iyong bugtong na anak. Ito'y hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pakikisama ng Espiritu Santo siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, meron tayong konting tagubilin. Gaya ho ng dati, you can give your donations at www.opirpa.com and offerings at churchofyahushua.org. Please share our faith po to others and tell them they can worship via Zoom at 4033-56689 or via Facebook Live or through our website www.churchofyahushua.org. At sa kayong 1 Timothy po, first of all then, I urge that petitions, prayers, requests, and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Kaya patuloy natin ipinapanalangin po lahat ng tao, lahat po ng mga nasa kapangyarihan, pati ng mga nasa iba't ibang relihiyong leader. Hanggang diyan po at tayo po ay natatapos na.
Ipagtanggol